Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw to magbabasa tayo ng tanong at napaka-importante po nito para sa mga bago dyan na wala pong idea about sa mga guarantee letter. Anyway, ito po yun. Puro lang ba sa indigent yan? Paano kung middle class? Yan. Sa mga hindi po nakakaalam at sa mga bago na alam ko nagwo-worry kayo kung makakakuha ba kayo ng guarantee letter kung kayo ay nasa middle class lang. Lagi nyo pong iisipin, ang tulong ng gobyerno, yung binibigay nila, galing din po sa atin yon. So, meron silang pondo na allotted para sa health sector. Which means, kahit sino, indigent ka man, nasa middle class ka, or sabihin natin mayaman ka, I mean na may enough money ka na magpa-hospital. Iba-iba kasi ang case. Meron kasing para ba itong i-categorize. Kasi yung rich people, alam mo naman siguro yung category ng rich people, di ba? Sabihin na natin na 1, 2, and 3. So yung 2, middle class yan. So yung 3, sabihin natin mga indigent yan. Ngayon, hindi ibig sabihin na nasa middle class ka, hindi ka pwedeng makakuha ng medical assistance galing sa gobyerno. Magkakatalo lang yan sa sa kung magkano yung worth ng guarantee letter, pero minsan no bearing na rin kung nasa middle class ka, indigent ka. Kasi ang inaano kasi diyan, yung hospital. Let's say nasa private hospital ka, tapos hindi pala sila tumatanggap ng guarantee letter. Bali wala po, talagang hindi kayo makakuha ng guarantee letter. Pero kung yung pag-hospitalan nyo or yung pag-a-admitan nyo is government hospital like mga NKTI, Heart Center, Children's Hospital, Lung Center, ano pa ba, or kahit sa mga probinsya na under ng government, as long as yung hospital na yon tumatanggap po ng guarantee letter, wala pong magiging problema. Ngayon, paano kapag naka-admit ka sa isang private hospital dahil no choice ka? No choice ka kasi puno yung mga government hospital na yan. Pwede pa rin po. Basta ang sinabi ko po is kailangan yung hospital na yon tumatanggap po ng guarantee letter. Like sa pagkakaalam ko sa Manila Doctors, private hospital yon. Meron silang social service din syempre. Lahat naman siguro ng mga private hospital sa pagkakatanda ko may mga social service sila. Pwede kang magtanong doon, mag-inquire kung ano-ano yung mga tinatanggap nilang guarantee letter. Normally, mga OBP, pwede sa Vice President, DSWD, may mga ganyan Pero, meron naman na hindi pwede, like sa Senate. Hindi pwedeng gamitin doon sa hospital kasi wala silang pondo sa private hospital na yon. Gets nyo po? Kaya ang ang pagbibigay ng medical assistance or ng guarantee letter, nakasaalang-alang kung saang hospital kayo na-admit or na-operahan. Hindi po dahil mayaman ka, nasa middle class ka, indigent ka, hindi po kayo makakuha ng medical assistance. Alam nyo, marami pa nga dyan, kahit mayaman kumukuha pa rin ng guarantee letter, di ba? Kasi sana talaga yung pera na pwede naman gamitan ng guarantee letter. Kaya kung natatandaan nyo sa mga previous video ko, sa ginagawa kong video, kahit may pera kayo, like 5,000, 10,000, pampalaboratory test, kung pwede nyo naman gamitan ng guarantee letter, maghanap kayo. Punta kayo sa congressman nyo, malaki ang chance na makakuha kayo ng guarantee letter pag nasa government hospital kayo. Like yung mga nabanggit ko ng mga heart, liver, kidney institute, yan. Tumatanggap sila ng guarantee letter. And syempre, pag nasa private kayo, tanongin nyo na rin sa mga social service. Minsan may mga malasakit center pa yan. Ayun yung mga satellite office na malasakit center na kung saan pwede kayong humingi sa kanila ng tulong na medical assistance para mapabawas yung billing nyo or makalibre kayo. Kasi sa government hospital, ang alam ko, zero billing simula nagkaroon ng malasakit center. Yun lang po, ingat palagi. And kung meron pa kulang or may mga follow-up questions kayo, itanong nyo lang po sa baba. At lahat po yan sasagutin natin. Iisa-isahin po natin yan. Ingat palagi kung ano man ginagawa natin, mas importante pa rin ang kalusugan natin. God bless po sa ating lahat.